Inabot naman ng 2 oras ang mahabang pila ng ilan sa bus terminal sa EDSA Cubao. At live mula sa EDSA Cubao, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, mula rito sa bahagi ng EDSA Cubao kung saan nagsisimula na nga rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa loob ng mga bus terminal talagang punuan na ng mga pasaherong ilang oras na nga naghihintay makasakay lamang ng bus. Ang ilan ngang pila at halos paikot-ikot na ng mga pasaherong umaasang makasakay pauwi na kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Mahaba na nga, siksikan pa ang pila ng mga pasahero sa bus terminal sa EDSA Cubao. Ang mga biyaheng pa Nueva Ecija, 8 ikot na ang pila at nagsisiksikan din sa loob ng terminal. Halos 2 oras na ang inaabot bago pa man sila makasakay ng bus. Sobrang hirap po, may dala pa po akong bit-bit ng bag, pack, tapos po itong anak ko. Hindi ko po na-expect na sobrang haba ng pila po dito sa Cubao. Mayroon ding mga foreigner na nag-commute sakay ng bus galing Subic. Hindi naman doon nila alintana ang dami ng mga pasahero. Super easy. The drivers were great. It was a lot faster than taking a taxi. Super inexpensive, and if we had this in America, I'd ride it all the time. Ang ganitong eksena, inasahan na raw ng mga namamahala ng terminal dahil sa sabay-sabay na pagdating ng mga pasahero. Kanina, nag-inspeksyon pa sa mga bus terminal sa Cubao si NCRPO Chief Melencio Nartates Jr. Sa 23,000 pulis, mahigit kalahati raw ang na-deploy ng NCRPO sa mga marataong lugar tulad ng terminal at simbahan. Ayon sa PNP, nakatutok sila ngayon sa focus crimes tulad ng theft at robbery. Sa ngayon, wala pa raw masyadong insidente ng pang-snatch at pandurukot. In a 1 week time, nakapag-record tayo ng not more than 70 cases. So napakababa kasi nag-average tayo, dati nung pag-upo ko nung July, nag-average tayo ng about 150 to 180. Madalas na rin ang pag-iikot ng K9 unit sa mga bagaing bit-bit ng mga pasahero. Ayaw raw nilang pakampante kahit wala namang banta sa Metro Manila. Sinuri rin nila mga CCTV sa loob ng mga bus. Minomonitor naman daw ito ng mga bus company para masigurong ligtas ang kanilang biyahe. Pag naka-round trip na yung bus, check na namin yung mga CCTV. Para sa pasahero, sir, sa daan, pag sila ay yung mga driver namin is nagre-reckless. So nakikita namin yan through CCTV kasi nagkakaroon tayo ng mandatory checking. Maigpit ding binabantayan ng MMDA ang bahagi ng EDSA Cubao kung saan lumalabas sa mga bus sa mga terminal. Pag may nagsakay rito minto, matik sir, nagiging obstruction nakaka-traffic talaga. Kaya ini-insist namin talagang sa backdoor. Jiggy, isa sa mga inaasahan talaga din ng mga otoridad dito yung pagsisikip nga ng traffic dito sa EDSA Cubao dahil sa mga bus na lumalabas sa mga terminal kung saan talagang ito yung tuloy-tuloy na ng pagbiyahe ng mga bus pauwi sa kanilang mga probinsya. Halos fully book na yung mga biyahe ngayon dito sa EDSA Cubao kung mag-check online. Pero sabi naman ng mga otoridad dito at namamahala ng bus terminal, may dagdag na unit naman na inaprobahan ng LTFRB para sa mga mag-walk-in o didiretso nga sa mga terminal mamaya hanggang bukas ng umaga. Kaya may masasakyan pa rin naman daw mga pasahero. Yun nga lang, kailangan magtiis sa mahabang pila. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nasampula ng ilang sasakyan sa clearing operations ng MMDA sa Pasay City. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang EDSA Tramo at ang Mabuhay Lanes. 12 motoristang iligal na nakaparada ang natikita ng MMDA. May isang SUV at isang taxi rin na nato. Ang operasyon ng MMDA ay para matiyak na maluwag ang daanan ng mga motorista ngayong Semana Santa. Yan ay lalo pat pinayagan munang dumaan sa EDSA ang provincial buses. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.